So ito na mga kababayan, mga barkong pandigma ng China mga kapatid, hinarang at binuntutan ang BRP Emilio Jacinto, no, diyan sa may Scarborough Shoal mga kapatid. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, lalo na ito ngang China mga kapatid na patuloy pa rin sa kanilang kayabangan at kasakiman mga kababayan sa kabila ng patuloy na pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala, nagbabalik po para sa panibagong update at inaanyayahan ko po ang ating mga bagong viewers dyan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at paki-turn on na rin mga kababayan ang ating notification bell nang sa ganon ay maging updated kayo every time na may bago tayong upload dito sa ating YouTube channel. And please lang guys, paki-like na rin yung ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na mga kapatid, panoorin muna natin ang video ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Kinundena ng Armed Forces of the Philippines ang delikadong pagmaniobra at pagbuntot ng mga barkong pandigma ng China sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Yung gumagalaw ngayon mga kapatid, mga barkong pandigma na talaga ng bansang China. Dati mga kababayan, mga monster ship nila yung mga monster ship ng Coast Guard nila yung ginagamit nila. Pero ngayon mga kapatid, mga barkong pandigma na talaga nila. Tuloy. Niradyohan ng crew ng BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy ang isang barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na may bow number 573 dahil sa isinagawa nitong delikadong pagmaniobra. Isa pang barkong pandigma ng China na may bow number 554 ang malapitan namang bumuntot sa BRP Emilio Jacinto. Nangyari ito noong Lunes, 11 nautical miles mula sa timog silangang bahagi ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa gitna ng Maritime Patrol Operations ng BIFAR at PCG kung saan sumuporta ang Philippine Navy. Ang dalawang barkong pandigma ng China na nanggit-gate ay Jinkai 2 class frigates na may kasama pang isang barko ng China Coast Guard. Kinondena ng Armed Forces of the Philippines ang mapanganib na ginawa ng China na siya rin paglabag sa pandaigdigang regulasyon upang maiwasan ang banggaan sa karagatan. Alam niyo mga kapatid, kung titignan natin, bigo na naman ang China dito mga kababayan sa kanilang pakagat sa ating mga barko. Kasi nga mga kababayan, kung i-analyze natin mabuti mga kapatid, itong bansang China, naghahanap lang ito mga kababayan ng opening. Naghahanap lang sila ng opening mga kapatid para makipag-digmaan sa atin mga kababayan. Kasi nga, ang gusto mangyari ng bansang China mga kapatid, tayo yung mauna. Tayo yung maunang umatake sa kanila. Kaya ang ginagawa nila mga kababayan, ito mga kapatid, interpretasyon ko lang to sa mga nangyayari dito. Ang ginagawa ng China ngayon mga kapatid, tulad dito, sinusubukan nilang harangin yung dinadaanan ng mga barko ng Pilipinas mga kababayan para banggain sila mga kapatid. Tapos ipapalabas nila na tayo yung nauna mga kababayan na bumangga sa kanilang mga barko. And may possibility yan mga kababayan, kung sakali mang nangyari yung banggaan talaga mga kapatid, may possibility na magkakaroon ng encounter mga kababayan ang tropa ng Pilipinas at ang tropa ng bansang China. Kasi nga mga kapatid, barkong pandigma po yan ng bansang China. Kanya nga lang mga kababayan, mautak po ang ating mga kababayan na nagpapatrolya dyan sa may Bajo de Masinloc. Diba? Imbis na kagatin nila mga kababayan, itong mga pakagat ng bansang China, iniiwasan lang nila mga kapatid. At ngayon nga, criticize natin sila, kinikriticize natin sila dahil sa kanilang mga delikadong maniobra. At another na naman ito mga kababayan, another na naman ito na kasiraan ng bansang China. Tuloy. Ikinabahala ito ng AFP, lalo't maaaring tumaas pang lalo ang tensyon na makakaapekto sa regional stability. Sila lang naman ang nagpapalala ng tensyon dyan mga kababayan. Kung titignan natin mabuti, wala po silang karapatan dyan mga kapatid, dyan sa may Bajo de Masinloc. Wala silang karapatan dyan. Ang Pilipinas po mga kababayan ang may karapatan dyan. Pero mga kapatid, patuloy silang pumapasok sa ating teritoryo at inaangkin pa nila mga kababayan na sa kanila daw.
Ngayon mga kapatid, ang akala ng China, mapapaikot nila tayo, no, sa pamamagitan ng panggigit-git nila mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, ang gusto talagang mangyari ng China, tayo yung mauna mga kababayan, nang sa ganon, no, may rason sila na harangin ang Amerika kung sakali mang magkaroon ng digmaan mga kapatid or magkaroon ng engkwentro dyan. Kasi nga pwede nilang sabihin sa Amerika na, yung Pilipinas yung nauna ha, hindi kami, no? Kami yung binangga ng Pilipinas. Kaya wag nyo munang wag muna kayong mangialam, no, dito sa aming gagawin sa Pilipinas dahil hindi kami ang nauna. Sila yung umatake sa amin sa pamamagitan ng pagbangga nila sa aming mga barko. Parang ganun mga kapatid eh. Ito, analysation ko lang mga kababayan tungkol dito sa mga ganitong klaseng maniobra ng bansang China na kung saan, 'di ba, ihaharang mo yung barko mo sa gitna ng dinadaanan ng barko ng Pilipinas. Anong tawag diyan mga kapatid? 'Di ba? Yan mga kababayan, pakagat po yan ng bansang China. Baka sakali lang mga kababayan nakagatin yan, no, yung pae nila kagatin ng mga barko ng Pilipinas. Tuloy. Ito rin naman ng AFP ang crew ng BRP Emilio Jacinto dahil sa pagiging kalmado, disiplinado at profesional. Nabahala rin ang isang eksperto sa insidente, lalo't bihira ang gray to gray o pagtatapatan ng warship ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Yun nga mga kapatid no? Yan talaga yung nakakapanibago ngayon sa bansang China kasi usually mga kababayan, ang ginagamit nila dyan, mga Coast Guard lang. 'Di ba? Yun lang ginagamit nila. Pero ngayon mga kababayan, no, siguro nagsawa na sila sa water cannon mga kapatid. Kaya ang hinahanap nila ngayon, gulo na talaga. 'Di ba? Gusto na talaga nila ng bakbakan mga kababayan. Kaya ang ginagamit na nila ngayon mga kapatid ay itong mga barko na nilang pandigma. Kasi nga mga kababayan, hindi umubra yung mga pang-water cannon nila dati. 'Di ba? Ang ginagamit kasi nilang pang-water cannon dati mga kababayan is yung kanilang mga Coast Guard. Ngayon mga kapatid, syempre ilang beses nang nalampasan ng Pilipinas yung mga pang-water cannon nila. Kaya ang ginawa nila ngayon mga kababayan, yung mga gray ship na talaga nila, yung ginagamit nila ngayon para harangin yung mga barko ng Pilipinas na nagpapatrolya dyan mga kapatid sa Baho de Masinloc na kung saan parte po yan ng teritoryo ng ating bansa. Tuloy! Na maaaring mauwian niya sa armadong hidwaan. Di ba? Kasi pag Coast Guard, civilian lang yan. Pag gray to gray, yung possibility ng tinatawag natin naval clash, no? Talagang pwedeng may kakayanan niya, no? At of course, kakayanan at kapasidad na talagang mag-exchange ng fire. 'Di ba mga kapatid? Yun talaga yun. Pakagat po yan mga kababayan ng bansang China. Pinapakagat nila tayo mga kapatid. Ayaw kasing mangyari talaga ng China na sila yung mauna. No, ang gusto nilang mangyari mga kababayan sa Pilipinas magsimula yung gulo sa pamamagitan mga kababayan ng pagbangga natin sa kanilang mga barko. 'Di ba? Kaya hinaharang nila mga kapatid. Buti na lang, no, mataas talaga yung pasensya mga kababayan ng ating mga kababayang mga Navy dyan at hindi talaga kinakagat mga kapatid itong mga ganitong diskarte ng bansang China. Kasi nga mga kapatid, hindi po tayo naghahanap ng gera. Uulitin ko mga kababayan, hindi natin nais ang gera mga kapatid. Kasi alam natin kung ano ang posibleng kahihinatnan ng gera mga kababayan. Kaya nga lang mga kapatid, alangan naman kasi napabayaan natin yung ating mga teritoryo dyan, no, na patuloy na inaangkin ng bansang China. Kailangan talaga nating bantayan yan mga kababayan. At gaya nga ng sabi ni PBBM mga kapatid, wala tayong kahit square inch mga kababayan na ipapaubaya sa bansang China. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas po mga kababayan. Hindi pwedeng angkinin yan ng bansang China. Tuloy. Ipinapakita rin daw dito na seryoso ang China na bakuran ang Scarborough Shoal. Seryoso din naman tayong depensahan yan eh. Anong problema dyan? Diba? Seryoso din ang Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Diba? Mga kapatid, no, kung kailangan magbuwis ng buhay ng ating mga kasundaluhan dyan, gagawin po yan mga kababayan ng ating mga kasundaluhan. Maprotektahan lamang mga kapatid ang ating teritoryo. Sa Pilipinas yan at dapat na makinabang dyan ay mga Pilipino at hindi mga taga-China. Tuloy. Wala namang na-monitor na reclamation sa Bahura ayon sa Philippine Coast Guard. Tuloy-tuloy raw ang pagpapatrolya rito ng bansa, mapa ere man o dagat, sa kabila ng pangharas ng China.
Ito ang pinagkaiba mga kapatid sa panahon ni PBBM kaysa sa panahon ni former President Duterte. Under the Duterte administration mga kababayan, hindi po talaga visible ang mga Coast Guard at mga Navy dyan sa ating mga teritoryo. Diba? Kaya ang China ngayon mga kapatid, gigil na gigil sila. Kasi nga, sabi nila, hindi naman ganito dati under sa sa leadership ni Duterte. Bakit ngayon ganito na? No, kaya naiirita sila mga kababayan pag nakikita yung ating mga barko diyan dahil mga kapatid, nasanay na kasi sila na mga barko lang nila yung pumipirmi diyan mga kababayan sa ating mga teritoryo tulad ditong Baho de Masinloc. Hindi nila matanggap mga kababayan, kaya kung ano-anong pambubuli na lang po mga kapatid ang ginagawa nitong bansang China, thinking na matatakot tayo mga kapatid sa kanilang mga ginagawang maling maniobra dyan at pangwa-water cannon. Pero ngayon mga kababayan, umabot na sa sukdulan ng China. Warship na nila mga kababayan ang ginagamit nila. Isang patunay lang po yan mga kapatid na talagang nakadiin yung paninindigan ng bansang Pilipinas na protektahan yung ating teritoryo dyan sa may West Philippine Sea. At dyan talaga mga kapatid, dyan po talaga ako believe sa ating presidente na si President BBM. Kasi nga mga kababayan, talagang pinagdidiinan niya sa bansang China na walang karapatan ang China mga kapatid sa ating mga teritoryo dyan sa may West Philippine Sea dahil sa atin na po yan at talo po sila mga kababayan pagdating sa demandahan. Nanalo na tayo, inaward na po sa atin yan mga kapatid. Kaya wala na talagang chance na mapunta pa yan sa kamay ng China. Kaya ang China ngayon mga kababayan, dinadaan tayo sa brasuhan. Diba? Binabraso tayo ngayon ng bansang China. Pero mga kapatid, malakas po at mataas po yung tiwala ko sa ating mga Coast Guard at sa ating mga Navy. Tuloy. Sa panahon ngayon, despite of their increasing number of deployment, ang Philippine Coast Guard kasama ang BFAR are also periodically deploying our Coast Guard vessels and BFAR vessels to still support the Filipino fishermen. Besides from the MDA flight being conducted by the Coast Guard and our usual patrol, wala naman tayong nakikitang reclamation na ginagawa dito sa Baho de Masinloc. Kamakailan ay nagbabala ang National Security Council na isang red line para sa Pilipinas ang anumang pagtatangka ng China na gawing artificial island ang Bahura. Patrick De Jesus. Pag ginawa ng China yan, magkakagulo na talaga mga kapatid. Diba? Harap-harapang maghuhukay sila dyan at gawin nilang man-made island yung yung karagatan natin dyan. Talagang magkakagulo na talaga mga kababayan. Siguro kung panahon ni Digong nila ginawa yan, siguro okay pa, Kasi nga pro-China si former President Duterte. Pero ngayon mga kapatid, hindi po talaga nila pwedeng gawin yan dahil ang mga Pilipino ngayon nakatutok na dyan mga kababayan. At gigil na rin ang mga Pilipino mga kapatid, kung sakali mang kung sakali mang magkaroon ng digmaan, gigil na rin talaga mga Pilipino na kalabanin itong mga taga-China. Kasi nga mga kababayan, hindi na talaga masikmura yung ginagawa nila sa atin, Sobra na po talaga mga kapatid. Pero, gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, hanggang dyan na lang ang bansang China mga kapatid. Takot po yan mga kababayan na makipaggera sa atin. Diba? Kasi siguro mga kapatid, naiisip na rin siguro ngayon ng bansang China na kung sakali mang mag-engage nga tayo sa digmaan, baka malalagay tayo sa alanganin dahil yung ating issue nga dito sa loob ng ating bansa medyo malala na rin. Diba? Pabagsak na yung ekonomiya natin, kaya siguro ngayon daanin na lang muna siguro natin sa pangdadarag dyan, baka sakaling matakot sila. Pero mga kapatid, tingnan nyo kung mapapansin nyo mga kababayan, nag-level up mga kapatid ang ginagawang panghaharas ng China. Kasi dati nga, ang ginagamit nila is water cannon lang, gamit yung mga Coast Guard nila. Pero ngayon mga kababayan, warship na talaga. Isa pong indikasyon yan mga kababayan, na talagang naninindigan ang Pilipinas mga kapatid sa ating teritoryo. Kasi nga mga kababayan, kung takot tayo, di sana mga kababayan doon pa lang sa pangwawater cannon nila, yung sunod-sunod na pangwawater cannon nila sa atin, di sana sumuko na tayo. Pero ngayon mga kapatid, gumagamit na ang China, nasa next level na sila, ginagamit na nila mga kababayan yung kanilang mga barkong pandigma. Isang pong indikasyon niya mga kababayan na hindi po talaga natitinag ang bansang Pilipinas. Anyway mga kababayan, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po mga kapatid ang ating content ngayon, please don't forget to subscribe
And paki-like din mga kababayan ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid sa inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.